Anong balita mga pare ko eh? Umiikot ang balita ngayon sa NBA circles na maghahabol ang pangalong superstar ng Los Angeles Lakers pagdating ng regular season. Pero bago natin pag-usapan yan, 5-0 na ang Warriors pagdating pa lang dito sa preseason. Magandang indikasyon yan para sa Warriors. Nanatili pa rin silang undefeated sa preseason laban sa Lakers kahapon. Ano nga bang mga tamang ginagawa nila dito sa preseason pa lang na maaari mag-carry over sa regular season? Sinabi dito ni Stephen Curry na kaya nila magkampiyon ngayong season itong Golden State Warriors. Isa sa mga pinaka-basing naging kupunan ang Golden State Warriors pagdating nitong nakaraang off-season. Nawala sa kanila si Dario Saric, Chris Paul at iba pang mga players. Pero ang pinakamatinding pagkawala dito ng player ng Warriors kundi ang pag-alis dito ni Klay Thompson papuntang Dallas Mavericks. Pagkatapos niya ng 13 season sa Warriors, mabilis naman kumilos dito si Mike Dunleavy Jr., ang general manager ng Warriors. Kinuha niya dito si Kyle Anderson, Buddy Hield at DeAnthony Melton at kinuha rin dito ang mga undrafted players na shooters. Kagaya na lang dito ni Blake Henson mula pa sa Los Angeles Lakers. Isa rin ito sa mga sinasabing best rookie shooter. Dahil doon, naniniwala dito si Stephen Curry na may solid chance silang manalo ng titulo itong season na ito. Noong 2022, walang naniniwala na sila ay magkakampyon. Pero yan ay walang magkaakalang magagawa nila. Ayon pa dito kay Stephen Curry, malaking bagay rin ang nagawa ni Klay Thompson noong panahon na yon. Pero ngayon, mas malaking bagay rin ang magkaroon ng mga ganitong kasamahan ng may mga young talent shooter. Kung nagawa nila ito noon, ay mas magagawa pa nila ngayon. Dahil naniniwala siya sa kakayahan nila kung anong magagawa nila ngayong season. Marami rin dito nagsasabi ng mga NBA fans na mas nakabuti raw nang nawala itong si Klay Thompson dahil nung nakaraang laro niya dito sa preseason ng Dallas Mavericks kontra yan sa Los Angeles Clippers, nakagawa lang naman siya dito ng 0 points, 0 out of 9 sa field, 0 out of 6 sa 3.9 at meron pa siya ditong 4 na turnovers. Hindi natin masasabi kung huminat na ba talaga si Klay Thompson o talagang minanas lang. Maswerte pa rin dito si Klay Thompson dahil preseason pa lang ito. Samantalang naman dito naman sa Lakers na maghahabol sila ng pangatlong superstars nila pagdating ng regular season. At syempre ang tanong agad ng mga Laker fans, paano naman itong si D'Angelo Russell na maganda naman ang pinapakita nitong mga preseason. Bakit nga ba isa rin sa mga point guard ang inahabol ng Los Angeles Lakers? Alam naman natin na umiidad na rin dito si LeBron James at siya ang kanilang main playmaker. Dahil nagkakaedad na nga dito si LeBron ay kinakailangan na papahinga na rin siya sa kakadribble at ang maraming galawan sa loob ng court. At kung superstar naman ang pag-uusapan ay syempre pasok naman sa kategorya yan ay wala nang ibang itong si Trae Young. At ang management na team ang mahawak dito kay Trae Young ay ang Clutch Sports, kabilang rin dito si LeBron James and Anthony Davis. Pero para makuha nila itong si Trae Young at magkaroon ng Big 3 ang LA Lakers, dahil ayon dito sa reports ay siguradong kailangan nila ditong pakawalan si Rui Hachimura at kasama si D'Angelo Russell na meron pang kasamang young prospect na si Dalton Gane o kaya naman si Max Christie. At sa pamamagitan na yan ay meron silang competitive na offer para sa Atlanta Hawks. Pero kahit na lehitimong point guard superstar itong si Trae Young ay isang malaking pagkakamali na idagdag pa ito ng Lakers sa kanilang kupunan. Bakit naman yan mga pare ko eh? Tignan na lang natin ang nangyari kay Russell Westbrook. Si Westbrook ay kagaya ni Trae Young, isa itong ball dominant guard na mahusay maglaro pag siya ang primary playmaker. At isa pa si Trae Young ay questionable pagdating sa depensa. Sila LeBron James and Anthony Davis ay parehong high usage players. At si D'Angelo Russell mukhang okay naman na ang pinapakita sa preseason dahil natutunan niya na hindi siya ang vocal point. Si Trae Young sa kabilang banda ay hindi pa siya napupunta sa ganyang klaseng sitwasyon.